Hindi ako kailanman magiging isang ama, sabi ng baog na milyonaryo hanggang sa biglang nabuntis ang kanyang asawa. Mahina ang ugong ng aircon sa loob ng klinika ng doktor, ngunit hindi nito napapawi ang malamig na pawis na tumutulo sa noo ni Rico Santos. Mahigpit niyang hawak ang kamay ni Liza, ramdam ang bahagyang panginginig nito habang hinihintay nila ang pagbabalik ni Dr. Gomez dala ang resulta ng pinakahuling mga pagsusuri. Maingay at abala ang Bonifacio Global City sa labas ng bintana mula sa ika-10 palapag ng St. Luke's Medical Center. Mula sa itaas, ang trapiko sa kahabaan ng Fifth Avenue ay tila isang pulutong ng mga langgam, ngunit halos hindi ito napapansin ni Rico. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa brown na sobre na dala ng doktor nang pumasok ito sa silid. Mr. Santos, Mrs. Liza. Umupo si Dr. Gomez sa likod ng kanyang mesa, inaayos ang salamin. Nakuha ko na ang resulta ng iyong testicular biopsy. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Liza sa kamay ng kanyang asawa. 5 taon ng pagsasama, 3 taon ng bigong pagsubok na magkaanak, hindi mabilang na mga pagsusuri at gamutan, ang lahat ng iyon ay nagdala sa kanila sa sandaling ito. Dok, pakiusap, putol ni Rico, ang boses niya ay mas garalgal kaysa sa inaasahan, diretsuhin niyo na kami. Bumuntong hininga ang doktor, bakas ang karanasan ng isang taong sanay ng maghatid ng masamang balita. Rico, kumpirmado na mayroon kang non-obstructive azoospermia. Ang iyong testicles ay hindi gumagawa ng sperm cells. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Pakiramdam ni Rico ay bumukas ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa edad na 38, matapos buuin ang isang imperyo sa real estate mula sa wala, matapos malampasan ang bawat balakid na iniharap sa kanya ng buhay, sa wakas ay nakatagpo siya ng isang bagay na hindi kayang lutasin ng kanyang pera at determinasyon. Mayroon po bang anumang gamutan? Tanong ni Liza, nanginginig ang boses. Sinubukan na natin ang lahat sa nakalipas na 2 taon, ang kondisyon ng iyong asawa ay permanente. Binitiwan ni Rico ang kamay ni Liza at biglang tumayo, naglakad patungo sa bintana. Sa ibaba, may mga magulang na nagtutulak ng mga stroller. Mga batang naglalaro sa parke sa tapat ng ospital. Isang normal na buhay na hindi kailanman magiging kanya. May iba pang mga opsyon, malumanay na pagpapatuloy ni Dr. Gomez. Pag-aampon, in vitro fertilization gamit ang donor. Ayoko. Humarap si Rico, namumula ang mga mata ngunit matatag ang boses. Ayokong palakihin ang anak ng ibang lalaki. Rico. Sinubukan ni Liza na lumapit, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay. Pangarap ko palagi na magkaroon ng anak na magdadala ng apelido ko, ng dugo ko, ng kasaysayan ko. Isang taong magpapatuloy ng lahat ng pinaghirapan ko. Hinaplos niya ang nag-uuban niyang buhok sa may sentido. Hindi ako kailanman magiging isang ama. Ang pag-uwi nila ay ginawa sa katahimikan. Ang Porsche Cayenne ay marahang dumudulas sa mga kalsada ng BGC habang pinagmamasdan ni Liza ang tensyonadong mukha ng kanyang asawa. Kilala niya ang ekspresyong iyon. Iyon din ang mukha niya kapag nagsasara ng mahihirap na negosyo, kapag kailangan niyang gumawa ng mga desisyon na ayaw gawin ng iba. Ang kanilang 4 na lang square meter na condominium unit sa isang mamahaling tore ay sumalubong sa kanila ng marangya nitong katahimikan. Italyanong marmol sa sahig, mga modernong likhang sining sa dingding, isang napakagandang tanawin ng lungsod. Lahat ay maganda, lahat ay walang laman. Maghahanda ako ng hapunan, sabi ni Liza. Ngunit si Rico ay paakyat na sa hagdan patungo sa kanyang opisina. Hindi ako gutom. Naiwan si Liza sa sala, naririnig ang alingawngaw ng sarili niyang mga hakbang. Tiningnan niya ang mga litratong nakakalat sa estante sila ni Rico sa mga paglalakbay sa buong mundo, mga graduation, mga parangal para sa kanyang construction company. Wala ni isa man sa mga iyon ang may kasamang bata. Sa itaas, nagsalin si Rico ng isang double shot ng whiskey at binuksan ang kanyang computer. Ang trabaho ang palagi niyang kanlungan, ang paraan niya para harapin ang mga problema. Ngunit kahit ang mga financial report ng Santos Construction ay hindi makapaglihis ng kanyang isip mula sa mga salitang umuulit-ulit sa kanyang utak. Hindi ako kailanman magiging isang ama. Tumunog ang telepono. Si Leo iyon, ang kanyang business partner at matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. O, kumusta ang mga resulta? Inisang lagok ni Rico ang whiskey bago sumagot. Pinal na, Leo. Baog ako. Sa kabilang linya, bumuntong hininga si Leo. Pare, nalulungkot ako. Pero pwede naman kayong. Ayokong pag-usapan yan ngayon. Rico, huwag kang gagawa ng kalokohan. Mahal ka ni Liza. Malalampasan niyo yan ng magkasama. Matapos ibaba ang telepono, pinagmasdan ni Rico ang mga ilaw ng Makati skyline na nagsisimulang sumindi. Sa isang lugar sa malawak na lungsod na ito, may mga mag-asawang nagdiriwang ng pagbubuntis, mga amang nagpapatulog ng sanggol, mga pamilyang nagtitipon sa paligid ng mga batang nakangiti. Hindi siya kailanman magiging bahagi niyon.
Ang ulan ng Marso ay tumatambol sa mga bintana ng opisina ng Santos Construction habang sinusuri ni Rico ang mga kontrata para sa bagong proyekto sa Ayala, Alabang. 6 na buwan na ang lumipas mula nang matanggap niya ang diagnosis, at ang rutina ay naging isang kinakailangang pagtakas. Gigising ng alas 5 ng umaga, gym, trabaho hanggang gabi kahit ano para hindi isipin ang kahungkagan na nararamdaman niya tuwing nakikita si Liza na malungkot na nakatingin sa kwartong dapat sana ay para sa kanilang magiging anak. Nanlamig ang kanilang relasyon. Tahimik na mga hapunan, mababaw na usapan tungkol sa trabaho, mekanikal na mga halik ng goodnight. Sinubukan ni Liza na buksan ang usapin ng pag-aampon ilang beses, ngunit palaging iniiba ni Rico ang usapan o simpleng umaalis ng bahay. Sir Rico. Lumitaw sa pinto ang kanyang sekretarya, si Aling Carmen. Tumawag po si Ma'am Liza. Kailangan daw po kayong makausap, agaran. Kumunot ang noo ni Rico. Hindi siya kailanman ginagambala ni Liza sa oras ng trabaho maliban kung talagang mahalaga. Sinabi ba niya kung tungkol saan? Hindi po, sir. Pero parang emosyonal po siya. Napakabigat ng trapiko sa EDSA dahil sa ulan. Kinakabahang tinatapik ni Rico ang kanyang mga daliri sa manibela. Hiniling ni Liza na umuwi siya kaagad, at ang boses nito sa telepono ay kakaiba, isang halo ng kaba at isang bagay na hindi niya matukoy. Nang sa wakas ay makarating siya sa kanilang unit, natagpuan niya si Liza na nakaupo sa sala, magkakaugnay ang mga kamay sa kanyang kandungan. Maputla siya, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Liza, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Dahan-dahan siyang tumayo na parang bawat galaw ay kalkulado. Rico, may kailangan akong sabihin sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso niya. Problema sa kalusugan? May aksidente sa pamilya niya? Ano yon? Huminga ng malalim si Liza at may iniabot sa kanya. Tiningnan ni Rico ang bagay sa kanyang mga kamay at naramdaman niyang huminto ang mundo. Isang pregnancy test. At positibo ito. Imposible to, nauutal niyang sabi. Kinuha ang test gamit ang nanginginig na mga kamay. 3 magkakaibang test ang ginawa ko. Lahat positibo, pabulong na sabi ni Liza. At kaninang umaga, pumunta ako sa doktor. 6 na linggo na akong buntis, Rico. Nahulog ang test mula sa mga kamay ni Rico at tumama sa marmol na sahig. Umalinganggaw ang tunog sa sala na parang putok ng baril. Lumayo siya kay Liza, ang mukha niya ay isang maskara ng pagkalito at hindi paniniwala. Imposible yan, sinabi ng doktor na baog ako. Alam ko. Sinubukan ni Liza na lumapit, ngunit patuloy na umatras si Rico. Paano ka nabuntis? Tumaas at naging mas magaspang ang kanyang boses. Paano, Liza? Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Liza. Hindi ko alam. Sumpa man, hindi ko alam. Baka nagkamali ang mga doktor. Baka. 6 na buwan, Liza, sumabog si Rico. 6 na buwan kong alam na hinding-hindi ako magkakaanak. 6 na buwan akong nabubuhay sa sakit na to. Tapos ngayon, magpapakita kang buntis? Rico, pakiusap, makinig ka. Kaninong anak yan? Ang tanong ay parang isang sampal. Napaatras si Liza na parang pisikal siyang nasaktan, napahawak sa kanyang dibdib. Paano mo na itatanong sa akin yan? Paano ko hindi itatanong? Hinilamos ni Rico ang mga kamay sa kanyang mukha, ang isip ay nagkakarera. Baog ako, Liza. Baog. Tapos buntis ka. Anong gusto mong maging reaksyon ko? Gusto kong magtiwala ka sa akin. Gusto kong maniwala ka na anak mo to. Pero hindi nga ako pwedeng magkaanak. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong unit, sinundan ng isang mabigat na katahimikan. Tahimik na umiiyak si Liza, ang mga kamay ay likas na pinoprotektahan ang kanyang patag pang tiyan. Pinagmasdan siya ni Rico, sinusubukang iproseso ang nangyayari. Sa loob ng 6 na buwan, iniyakan niya ang pagkawala ng pagiging ama na hindi niya mararanasan. Tinanggap na niya ang ideya na sila ni Liza ay tatandang mag-isa. At ngayon, kailangan ko ng hangin, bulong niya, kinuha ang mga susi ng kotse. Rico, huwag kang umalis. Kailangan nating pag-usapan to. Ngunit nasa pinto na siya. Kailangan kong mag-isip. Tumila na ang ulan, ngunit basa pa rin ang mga kalsada. Nagmaneho si Rico nang walang patutunguhan sa mga abenida ng Metro Manila. Ang kanyang isip ay isang ipo-ipo ng magkasalungat na mga saloobin. Isang bahagi niya ay gustong maniwala sa isang medikal na himala, sa posibilidad na mali ang mga pagsusuri. Ngunit ang rasyonal na bahagi, ang bahaging nagpasikat sa kanya bilang isang negosyante, ay bumubulong ng mga makamandag na pagdududa. Huminto siya sa isang bar sa poblasyon, umorder ng double whiskey, at pinanood ang mga batang magkasintahan na nagtatawanan at naglalambingan sa mga kalapit na mesa. Gaano nakatagal mula noong huling tumawa nang magkasama sila ni Liza? Nag-vibrate ang kanyang cellphone, mensahe mula kay Liza. Mahal kita. Anak mo to. Pakiusap, umuwi ka na.
Matagal niyang tinitigan ang screen, ang kanyang hinlalaki ay nag-aatubili sa mga letra. Anong isasagot mo sa isang imposibleng sitwasyon? Sa labas, patuloy ang magulong buhay gabi ng Maynila. Walang kamalay-malay sa dramang nagaganap sa puso ng isang lalaking kalalaman lang na maaaring mali ang mga doktor o niloko siya ng kanyang asawa. 2:00 ng madaling araw nang umuwi si Rico. Tahimik ang unit, tanging ang ilaw sa pasilyo ang nanatiling nakabukas. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, ngunit natagpuan niyang gising si Liza sa kama, namumula ang mga mata sa kaiiyak. Akala ko hindi ka nababalik, mahina niyang sabi. Umupo si Rico sa gilid ng kama, suot pa rin ang gusot niyang suit. Bahay ko to, Liza. At asawa mo ako. Tinitigan niya ito sa mata sa unang pagkakataon mula nang malaman ang pagbubuntis. Talaga ba? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin na parang isang akusasyon. Umupo si Liza, hinila ang kumot para takpan ang kanyang sarili. Rico, hindi kita niloko, kailanman. Kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin kung paano to naging posible. Hindi ko alam, mas malakas kaysa sa inaasahan ang boses niya. Sa tingin mo ba naiintindihan ko? Sa tingin mo ba hindi rin ako nababaliw dito? Tumayo si Rico at naglakad patungo sa bintana. Nagpa-schedule ako kay Dr. Gomez bukas ng umaga. Uulitin ko lahat ng test. Mabuti. At kapag kinumpirma ng mga resulta na hindi ka talaga pwedeng magkaanak, anong mangyayari? Ang tanong niya ay umalingaw-ngaw sa silid ng walang sagot. Kinabukasan, dumating si Rico sa ospital 2 oras bago ang kanyang appointment. Hindi siya nakatulog, at si Liza ay sa guest room nagpalipas ng gabi. Sinalubong siya ni Dr. Gomez ng may kaparehong propesyonal na kabaitan. Rico, nabasa ko ang mensahe mo. Gusto mong ulitin ang fertility tests. Buntis ang asawa ko. Huminto sa pagsusulat ang doktor at tumingin sa kanya sa ibabaw ng salamin. Paano? Nalaman niya kahapon. 6 na linggo na. Sumandal si Dr. Gomez sa kanyang silya, halatang nagulat. Rico, alam mo namang malabong mangyari yan. Malabo o imposible? Based sa mga nauna mong resulta, sasabihin kong imposible. Pero minsan, sinusurpresa tayo ng medisina. 3 oras makalipas, nasa laboratorio na naman si Rico, nagbibigay ng mga sample para sa pagsusuri. Lalabas ang resulta sa loob ng 2 araw. 2 araw na parang isang kawalang hanggan. Nang hapong iyon, sa opisina, hindi makapag-concentrate si Rico. Dumating si Leo bandang 4:00, may dalang kape at isang nag-aalalang ekspresyon. Sabi sa akin ni Aling Carmen, kinansela mo lahat ng meeting mo ngayon. Ikinuwento ni Rico ang lahat. Tahimik na nakinig si Leo, paminsan-minsan ay tumatango. Pare, komplikado yan. Mahinang salita yan para ilarawan to. Sigurado ka bang hindi kailanman nagbigay ng dahilan si Liza para pagdudahan mo? Pinag-isipan ni Rico ang tanong. Si Liza ay palaging mapagmahal, maalaga, laging nariyan. Nagtatrabaho siya bilang arkitekto sa isang kilalang kumpanya. May sariling mga kliyente, sariling buhay sosyal, pero pagtataksil, hindi ko na alam, Leo. Tingnan mo, may isang paraan para maging sigurado. Paano? Paternity test. Pwedeng gawin kahit buntis pa lang. Ang ideya ay umikot-ikot sa isip ni Rico sa natitirang bahagi ng hapon. Pagdating niya sa bahay, natagpuan niya si Liza sa kusina, nagluluto ng paborito niyang pagkain, adobo. Naisip ko lang na baka gusto mong kumain ng lutong bahay, sabi niya nang hindi tumitingin. Tahimik silang naghapunan, ang tunog lamang ng mga kubyertos sa plato ang kanilang komunikasyon. Si Liza ang unang bumasag sa katahimikan. Inulit mo ba ang mga test ngayon? Kailan lalabas ang resulta? Sa Huwebes. Tumango si Liza, walang ganang hinahalo ang pagkain. Rico, anuman ang sabihin ng mga resulta, kailangan mong malaman na ang batang ito ay sayo. Paano ka nakakasiguro? Dahil kilala ko ang sarili kong katawan, kilala ko ang sarili kong buhay. Sa wakas ay tumingin siya sa kanya. At dahil mahal na mahal kita para lokohin ka. Gustong maniwala ni Rico. Desperado siyang maniwala. Ngunit ang boses ng katwiran ay bumubulong sa kanyang isipan. Liza, may itatanong ako sa iyo at gusto kong maging tapat ka. Tumango siya, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Nitong mga nakaraang buwan, may nakilala ka bang iba? Kliyente? Katrabaho? Ang mukha ni Liza ay nangulubot na parang nasampal. Tinatatanong mo ba talaga ako niyan? Kailangan kong malaman. Nagtatrabaho ako kasama ng mga tao, Rico. May mga meeting ako, mga business lunch, mga presentasyon. Kanino? Tumayo si Liza mula sa mesa, ibinato ang serbilyeta sa plato. Hindi ako upo dito para interogahin na parang isang kriminal. Kung gayon, sagutin mo ang tanong. Nasagot ko na, hindi kita niloko. Ngunit hindi mapigilan ni Rico.
Parang may bumukas na pinto sa kanyang isipan, pinalabas ang lahat ng takot at insecurities na naipon sa nakalipas na 6 na buwan. Paano yung mga gabi na late ka nang umuwi? Yung mga weekend na nagtatrabaho ka raw? At yung cellphone mo na lagi mong dala sa banyo? Huminto si Liza at humarap sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa galit at sakit. Pinamamanmanan mo ba ako? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Naramdaman ni Rico na lumampas siya sa isang linya, ngunit huli na para bumalik. Noong Huwebes ng umaga, dumating si Rico sa klinika ni Dr. Gomez ng 15 minuto mas maaga. 3 gabi na siyang hindi makatulog ng maayos, at ang tensyon sa bahay ay hindi na matagalan. Rico. Pumasok si Dr. Gomez na may parehong seryosong ekspresyon, kinumpirma ng mga resulta ang mga naunang pagsusuri. Mayroon kang non-obstructive azoospermia, walang produksyon ng sperm cells. Ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Isang bahagi niya ay umasa sa isang himala, ngunit ang katotohanan ay walang awa. Kung gayon, imposible na ako ang ama? Sa medikal na pananaw, oo, imposible. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isip ni Rico sa buong biyahe pa uwi. Nasa sala si Liza, nagbabasa ng isang magazine tungkol sa baby decor. Nang makita siyang dumating, tumayo siya na may pag-asa. Oh, ano na? Kinumpirma ng mga test. Baog ako. Nahulog ni Liza ang magazine. Hindi pwede. Malinaw ang sinabi ng doktor. Imposible na ako ang ama ng batang yan. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng mga hindi sinasabing akusasyon. Dahan-dahang umupo si Liza sa sofa, tinatakpan ang mukha. Rico, isinusumpa ko sa alaala ng nanay ko, hindi kita niloko. Kung ganoon, ipaliwanag mo ang himalang ito. Hindi ko alam. Sigaw niya. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, pero alam kong anak mo to. Pinanood siya ni Rico na umiyak, nahahati sa pagitan ng awa at pagdududa. 8 taon na niyang kilala si Liza, 5 taon na silang kasal. Kilala niya ba talaga ang babaeng kasama niya sa kama gabi-gabi? Nang hapong iyon, sa opisina, gumawa si Rico ng desisyon na magbabago sa lahat. Tinawagan niya ang isang pribadong investigador na ginamit na niya dati para sa mga corporate investigation. Ben, si Rico Santos ito. Kailangan ko ng serbisyo mo para sa isang personal na bagay. Isang oras makalipas, si Ben Silva ay nakaupo na sa kanyang opisina. Isang lalaking nasa 50s, may kulay abong buhok, simpleng anyo. Ang tipo ng taong hindi mapapansin kahit saan. Gusto kong imbestigahan mo ang asawa ko. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Ben. Ang mga kaso ng pagtataksil ay kalahati ng kanyang negosyo. May partikular ka bang hinala? Ikinuwento ni Rico ang tungkol sa imposibleng pagbubuntis. Kailangan kong malaman kung sino ang mga nakakasama niya nitong nakaraang 6 na buwan. Ang bayad ko ay 20,000 piso kada linggo kasama na ang mga gastusin. Hindi problema ang pera. Nang gabing iyon, dumating si Rico sa bahay at nakita si Liza na nagluluto. Halatang nagsikap siya. Naka-makeup, nakasuot ng magandang damit, ang mesa ay nakaayos na may mga kandila. Naisip ko na baka pwede tayong maghapunan at mag-usap, sabi niya, sinusubukang ngumiti. Sa hapunan, nagsalita si Liza tungkol sa trabaho, sa mga bagong proyekto, sa kahit anong bagay maliban sa pagbubuntis. Pinanood siya ni Rico, naghahanap ng mga senyales, ng mga kasinungalingan. Rico, nakikinig ka ba? Paumanhin, iniisip ko lang ang trabaho. Lagi mo namang iniisip ang trabaho. Bumuntong hininga si Liza. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin, pero kailangan nating humanap ng paraan para malampasan to. Paano, Liza? Paano natin lalampasan ang katotohanang buntis ka at baog ako? Baka nga nagkakamali ang mga doktor. 3 magkakaibang doktor, Liza. 6 na test. Lahat pare-pareho ang sinasabi. Tumayo si Liza at lumapit sa kanya, ipinatong ang kamay sa balikat ng asawa. Kung ganoon, baka himala ito. Baka nagpasya ang Diyos na biyayaan tayo sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Tumingin si Rico sa kanya, desperadong gustong maniwala, ngunit ang pagdududa ay malalim nang nakaugat sa kanyang puso. O baka niloko mo ako. Ang kamay ni Liza ay lumayo sa kanyang balikat na parang napaso. Hindi ko na pakikinggan ang mga akusasyong yan. Hindi ito akusasyon, mga katotohanan ito. Baog ako. Buntis ka. Mga katotohanan yan, Liza. Lumakad siya patungo sa bintana, niyakap ang sarili. Nang humarap siya, sinabi niya, alam mo kung ano ang pinakamasakit. Hindi ang hindi mo paniniwala sa mga doktor, kundi ang hindi mo paniniwala sa akin. Kung ganoon, tulungan mo akong maniwala. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kasama mo nitong mga nakaraang buwan. Humarap si Liza, ang mukha ay isang maskara ng sakit at pagod. Gusto mo ng listahan ng mga kliyente ko, ng mga katrabaho ko.
Gusto mo bang patunayan ko ang aking kawalang kasalanan na parang kriminal ako? Gusto kong maintindihan kung paano nabuntis ang asawa kong baog. Automatikong lumabas ang pagtatama, pero huli na nang mapansin ni Rico ang sinabi niya. Ang asawa mong baog, ulit ni Liza, mababa at mapanganib ang boses. Ganyan na ba ang tingin mo sa akin ngayon? Liza, hindi ko sinasadya. Umalis ka sa harapan ko. Dadaan sana siya papuntang hagdan, ngunit hinawakan siya ni Rico sa braso. Liza, teka. Bitawan mo ako. Kailangan nating ayusin to. Ayusin mo mag-isa. Tutal sigurado ka namang niloko kita. Mag-imbestiga ka, kumuha ka ng detective, gawin mo ang gusto mo. Pero huwag mo akong asahan na sasali sa kahihiyang ito. Tumatakbo siyang umakyat sa hagdan. Ilang sandali pa, narinig ni Rico ang pagkalabog ng pinto ng guest room. Naiwan siyang mag-isa sa sala, nakatingin sa mesang nakahanda pa rin, sa mga kandilang nakasindi pa rin, sa hapunan na hindi naubos. Sa labas, patuloy ang walang tigil na takbo ng lungsod. At sa isang lugar sa metropolis na ito, marahil ay nandoon ang lalaking nakabuntis sa kanyang asawa. O marahil lang, sinisira niya ang kanyang pagsasama dahil sa isang himala na hindi niya matanggap. Isang linggo makalipas, nasa opisina si Rico nang tumunog ang telepono. Si Ben iyon. Mr. Santos, kailangan ko po kayong makausap. May nakita akong ilang interesanteng bagay. Kalahating oras makalipas, nakaupo na si Ben sa leather na upuan sa harap ng mesa ni Rico, binubuksan ang isang folder na may mga litrato at dokumento. Ang asawa niyo po ay may regular na rutina. Nagtatrabaho sa campus, Associates, isang architectural firm sa Ortigas. Palaging kumakain sa iisang restaurant, nagpupunta sa iisang gym. Tiningnan ni Rico ang mga litrato. Si Liza na pumapasok sa opisina, lumalabas para mananghalian. Sa gym, lahat ay normal, lahat ay inosente. Pero may nakita po akong kakaiba, pagpapatuloy ni Ben, kumuha ng isa pang serye ng mga litrato. Nitong huling 3 buwan, nagsimula siyang makipagkita ng regular sa lalaking ito. Naramdaman ni Rico na manlamig ang kanyang dugo. Sa litrato, si Liza ay nakaupo sa isang coffee shop sa may Capitolio Commons, masayang nakikipag-usap sa isang lalaking nasa 40, may brown na buhok, at atletikong pangangatawan. Sino siya? Dr. Paolo Villar, isang fertility specialist. Nagtatrabaho sa isang pribadong klinika sa Medical City. Gumuho ang mundo ni Rico, isang fertility specialist. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang masakit na paraan sa kanyang isipan. Gaano nakatagal silang nagkikita? Mula sa na-trace ko, tuwing Miyerkules, 3:00 ng hapon, sa parehong coffee shop. Iyon ay noong Disyembre, 3 buwan bago malaman ni Liza na buntis siya. May nakuha ka pa bang impormasyon tungkol sa kanya? Inabot ni Ben ang isang papel. Paolo Villar, 42, diborsiyado ng 2 taon, walang anak, nagtapos sa UP, nag-specialize sa assisted reproduction sa France, may sariling klinika. Pinag-aralan ni Rico ang litrato ng lalaking posibleng nakabuntis sa kanyang asawa, guwapo, bihis na bihis. May iba pa ba silang pagkikita bukod sa tuwing Miyerkules? Iniimbestigahan ko pa po, pero may mas nakakabahala pa akong nalaman. Nag-atubili si Ben bago magpatuloy. Noong nakaraang Miyerkules, hindi sila sa coffee shop nagkita. Dumiretso siya sa klinika niya. Ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata. Gaano katagal siya doon? 2 oras. 2 oras sa klinika ng isang fertility specialist sa linggong nalaman niyang buntis siya. Ipagpatuloy mo ang investigasyon. Kailangan kong malaman ang eksaktong relasyon nila. Haharapin niyo po ba siya? Tiningnan ulit ni Rico ang mga litrato. Nakangiti si Liza kay Paolo Villar sa paraang hindi na niya ginagawa sa kanya ng ilang buwan na. Hindi pa. Kailangan ko ng mas maraming ebidensya. Nang gabing iyon, umuwi si Rico at natagpuan si Liza sa sala na nanonood ng TV. Bumalik na siya sa pagtulog sa kanilang master bedroom, ngunit nanatili ang lamig sa pagitan nila. Kumusta ang araw mo? Tanong niya, sinusubukang maging casual. Normal lang, trabaho, mga meeting. Hindi man lang siya tiningnan nito. Ang sayo, normal din. Umupo si Rico sa tabi niya. Kumain ka ba sa labas? Sa opisina lang ako kumain. Maraming trabaho. Isang kasinungalingan, na dokumento ni Ben na lumabas siya para mananghalian sa dati niyang restaurant. Isang maliit na kasinungalingan, pero kasinungalingan pa rin. Liza, may itatanong ako sa'yo. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya, nagdududa. Kilala mo ba si Dr. Paolo Villar? Ang reaksyon ni Liza ay agaran at nagbubunyag. Namutla siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa isang iglap bago niya muling naibalik ang kanyang kompostura. Bakit mo na itatanong yan? Simpleng tanong lang. Kilala mo ba o hindi? Pinatay ni Liza ang telebisyon at humarap ng buo sa kanya. Rico, saan mo ba gustong patunguhin to? Sagutin mo ang tanong. Oo,
Kilala ko si Dr. Paulo. Bumilis ang tibok ng puso ni Rico. Inamin niya, paano? Inirekomenda siya ng gynecologist ko nung sinusubukan pa nating magkaanak. At regular kayong nagkikita? Tumayo si Liza, halatang balisa. Anong klaseng tanong yan? Ang klaseng tanong na itinatanong ng isang asawa kapag nalaman niyang patagong nakikipagkita ang kanyang misis sa ibang lalaki. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng tensyon. Tinitigan siya ni Liza ng matagal. Pinamanmanan mo ako. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag na puno ng pagkadismaya at galit. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang katotohanan? Tumawa si Liza, ngunit walang saya sa tunog. Ang katotohanan ay hindi ka nagtitiwala sa sarili mong asawa. Ang katotohanan ay mas pinili mong kumuha ng detective kaysa kausapin ako. Kung ganoon, sabihin mo sa akin ngayon, tungkol sa mga pagkikita ninyo ni Dr. Paulo. Lumakad si Liza patungo sa bintana, niyakap ang sarili. Nang humarap siya, may mga luha na sa kanyang mga mata. Sinusubukan kitang tulungan. Paano? Hinanap ko si Dr. Paulo dahil gusto kong mas maintindihan ang kondisyon mo. Gusto kong malaman kung may mga alternatibong gamutan, kung may anumang posibilidad na hindi nakita ng ibang mga doktor. Naramdaman ni Rico ang isang kurot ng, konsensya, pag-asa, bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil nilinaw mo na ayaw mong pag-usapan. Dahil sa tuwing babanggitin ko ang tungkol sa anak o gamutan, umaalis ka ng bahay. Tumama kay Rico ang akusasyon. Totoo iyon. So, ang mga pagkikita ninyo ay tungkol sa akin? Tumango si Liza, pinupunasan ang mga luha. Ipinaliwanag niya sa akin ng detalyado ang kondisyon mo, at nang malaman kong buntis ako. Anong nangyari nang malaman mo? Desperada ako. Alam kong hindi ka maniniwala, kaya hinanap ko si Dr. Paulo para subukang intindihin kung paano ito naging posible. At anong sinabi niya? Nag-atubili si Liza. Sinabi niya na bagamat bihira, may mga dokumentadong kaso ng mga lalaking may azoospermia na nakabuntis ng natural. Mga anomalya sa test, paminsan-minsang microscopic na produksyon ng sperm. Gustong maniwala ni Rico, ngunit pero nagsinungaling ka kung saan ka nananghalian ngayon. Ang ekspresyon ni Liza ay nagbago mula sa kalungkutan patungo sa galit. Talagang pinamanmanan mo ako ng buo, Liza? Hindi. Wala kang dahilan para gawin yan. Nilabag mo ang privacy ko, ang dignidad ko, ang tiwala natin. Gusto mo lang akong mahuli sa isang pagtataksil na hindi kailanman nangyari, sigaw ni Liza. Gusto mong magkaroon ng dahilan para kamuhian ako, para bigyang katwiran ang kawalan mo ng kakayahang harapin ang sarili mong kondisyon. Tumayo si Rico, sinusubukang lumapit, ngunit umatras si Liza. Huwag mo akong hawakan. Liza, pakiusap. Mag-usap? Tumawa siya ng mapait. Ngayon gusto mong mag-usap matapos mo akong espiyahan na parang kriminal? Pinoprotektahan ko ang pagsasama natin. Ang pagsasama natin? Tinitigan siya ni Liza ng may pinaghalong sakit at pagkasuklam. Anong pagsasama, Rico? Ang pagsasama kung saan hindi nagtitiwala ang asawang lalaki sa kanyang asawa? Ang pagsasama kung saan mas pipiliin mong maniwala na ako ay isang sinungaling at mangangalunya kaysa tanggapin na baka lang, biniyayaan tayo ng isang himala. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila, puno ng mga taon ng pag-ibig, mga buwan ng sakit, at mga linggo ng pagdududa. Kinabukasan, nagising si Rico na mag-isa sa kama. Nang bumaba siya, isang note lang ang natagpuan niya sa counter ng kusina, pumasok na ako. Kailangan natin ng panahon para mag-isip. Bandang 2:00 ng hapon, nagpasya siyang pumunta sa klinika ni Dr. Paolo Villar sa Medical City. Magandang hapon. Gusto ko sanang magpa-appointment kay Dr. Paolo. Bago po ba kayong pasyente, sir? Oo. Ang asawa ko, si Liza Santos, ay pasyente na niya. Nag-type ang receptionist sa computer, bahagyang kumunot ang noo. Pasensya na po, sir, pero wala po kaming pasyente na may ganyang pangalan sa aming mga talaan. Naramdaman ni Rico na bumukas ang sahig sa ilalim niya. Ano? Liza Santos. Ilang beses na siyang nandito nitong mga nakaraang buwan. Sir, wala po talagang Liza Santos na nakarehistro dito. Nagsimulang umikot ang mundo ni Rico. Kung hindi pasyente si Liza, bakit sila nagkikita ni Paolo Villar? Bakit siya nagsinungaling? Hindi, salamat. Umalis si Rico sa klinika na parang wala sa sarili. Nagsinungaling si Liza, hindi lang tungkol sa pananghalian, kundi sa buong relasyon niya kay Paolo Villar. Pagdating niya sa bahay ng 7:00 ng gabi, nagluluto si Liza. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Rico. Pumunta ako sa klinika ni Dr. Paolo kanina, natigilan si Liza. At hindi ka kailanman naging pasyente niya, Liza. Hindi ka kailanman nakarehistro sa klinika. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ipaliwanag mo. Kung hindi ka niya pasyente, bakit kayo nagkikita tuwing Miyerkules sa loob ng 3 buwan? Sumandal si Liza sa counter.
maipapaliwanag ko. Kung ganoon, ipaliwanag mo ngayon ang buong katotohanan. Huminga ng malalim si Liza, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, may isang masakit na pagtanggap sa kanyang tingin. Nagkakilala kami ni Paolo sa isang seminar tungkol sa fertility noong isang taon. Bakit? Dahil umaasa pa rin ako na magkakaanak tayo. Magpatuloy ka. Nag-usap kami pagkatapos. Ipinaliwanag niya ang mga kasong tulad ng sayo, at nagsimula kaming magkita. At pagkatapos, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Pagkatapos mong sumuko, pagkatapos mong hindi na ako kausapin, hawakan, o ituring na asawa mo pa. Pagkatapos mong magpasya na tapos na ang buhay natin, dahil hindi tayo pwedeng magkaanak, nagkaroon kayo ng relasyon. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag na puno ng sakit at pagtataksil. Humagulgol si Liza, tinatakpan ang mukha. Isang beses lang, isang gabi na pakiramdam ko ay nag-iisa ako, na tinanggihan mo ako. Naramdaman ni Rico na para siyang sinuntok sa sikmura. Isang beses, sumpa man, isang beses lang, 2 buwan na ang nakakaraan, at pinagsisihan ko agad. Itinigil ko na ang lahat ng ugnayan sa kanya pagkatapos niyon. Sinungaling. Sigaw ni Rico, nasa klinika kanya noong nakaraang linggo. Pumunta ako doon para sabihin ang tungkol sa pagbubuntis. Sigaw pabalik ni Liza. Para itanong kung may posibilidad ba na ikaw ang ama ng bata. At anong sinabi niya? Nag-atubili si Liza. At ang pag-aatubiling iyon ay nagsabi na ng lahat. Sinabi niya na napakaliit ng tsansa. Ang pag-amin ay parang isang bulong, ngunit tumama kay Rico na parang kulog. So, alam mo. Alam mong hindi sa akin ang batang yan. Rico, may posibilidad. Isang posibilidad. Sigaw ni Rico ng mas malakas kaysa dati. Niloko mo ako, nabuntis ka ng ibang lalaki, at may lakas ka pa ng loob na papaniwalain akong maaaring anak ko to. Umiiyak ng walang tigil si Liza ngayon. Pakiusap, mahal kita. Umalis ka sa pamamahay ko. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong unit. Umalis ka. Saan ako pupunta? Wala akong pakialam. Pumunta ka sa kapatid mo, sa hotel, sa bahay ng kalaguyo mo, pero umalis ka sa bahay ko ngayon. Tumakbo si Liza sa kwarto. Pagkatapos ng 15 minuto, bumaba siya dala ang isang maliit na maleta. Rico, pakiusap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na ang pagsasama natin. Huminto si Liza sa pinto, lumingon sa huling pagkakataon. Baka anak mo ang bata. Tiningnan siya ni Rico ng may lamig na hindi pa niya nakikita dati. Kung ganoon, iyon ang magiging unang himala sa modernong medisina. Kung hindi, isa lang yang dagdag na kasinungalingan sa napakarami ng iba. Nagsara ang pinto. Naiwan si Rico sa unit na binili niya para bumuo ng pamilya, napapaligiran ng mabigat na katahimikan ng isang pagsasamang nagwakas. 3 linggo ang lumipas. Isinubsob ni Rico ang sarili sa trabaho. Isang gabi, pumasok si Leo sa kanyang opisina. Rico, kailangan mong tumigil. Marami akong trabaho. Kinausap mo na ba si Liza? Hindi sumagot si Rico. Isinara ni Leo ang mga blueprint na tinitingnan ni Rico. Tama na. Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, niloko niya ako. Tapos na ang kwento. Nagsampa ka na ba ng diborsyo? Nag-atubili si Rico. Hindi pa. Bakit? Abala ako. Sinungaling. Natatakot ka. Natatakot na baka ginagawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Niloko niya ako, Leo. At ang pagtanggi mo sa asawa mo sa loob ng ilang buwan, hindi ba't isang pagpili rin yon? Tumama kay Rico ang akusasyon. Sinisisi mo ba ako? Sinasabi ko lang na ang pagsasama ay para sa dalawa. Inabandona mo ang sa inyo bago pa man siya humanap ng aliw sa iba. Masakit ang katotohanan sa mga salita ni Leo. Tumawag sa akin si Liza kahapon, sabi ni Leo, nasa bahay siya ng kapatid niya sa Laguna. Hindi mo raw sinasagot ang mga tawag niya. Wala akong dapat sabihin sa kanya. Masama ang pakiramdam niya. Mahirap ang pagbubuntis niya, at hindi nakakatulong ang stress ng hiwalayan. Isang kurot ng, konsensya, pag-aalala, dumaan sa dibdib ni Rico, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi ko na problema yan. Siyempre problema mo pa rin, kahit hindi sa'yo ang bata, asawa mo pa rin siya. Alam mo namang may paraan para malaman ang katotohanan, hindi ba? Tanong ni Leo. Paternity test. Pwedeng gawin habang buntis. Kung sa'yo ang bata, sinisira mo ang pagsasama ninyo ng walang dahilan. Kung hindi, at least sigurado ka. Nang gabing iyon, tinawagan ni Rico si Liza. Hello? Garalgal ang boses ni Liza, na parang galing sa pag-iyak. Ako to. Isang nanginginig na buntong hininga. Rico, ayos ka lang? Nagulat siya sa tanong. Nag-aalala pa rin ito sa kanya. Liza, may itatanong ako sa'yo. Papayag ka ba sa isang paternity test? Ang katahimikan na sumunod ay mahaba at mabigat.
Kung iyan ang kailangan mo para mapanatag, oo. Nagulat siya sa sagot. Talaga? Mahal kita, Rico. Kung kailangan ng isang DNA test para maniwala kang maaaring sayo ang batang ito, gagawin natin. At kung kumpirmahin ng resulta na hindi sa akin ang bata, matagal bago sumagot si Liza. Kung ganoon, mawawala sa akin ang pag-ibig ng buhay ko dahil sa isang gabi ng kahinaan at desperasyon. Tinamaan si Rico sa dibdib. Naririnig niya ang mahinang pag-iyak ni Liza. Magpapaschedule ako ng test sa susunod na linggo. Ang DNA clinic ay nasa isang modernong gusali sa Ortigas. Nagkita sila sa reception, nagbatian ng isang awkward na tango. Simple lang ang proseso, dugo mula kay Liza, laway mula kay Rico. Lalabas ang resulta sa loob ng isang linggo. Gusto mong magkape? Tanong ni Liza paglabas nila. Nag-atubili si Rico, ngunit sumang-ayon. Sa isang coffee shop, sa wakas ay nag-usap sila ng tapat. Liza, kailangan kong itanong, naniniwala ka ba talagang may tsansa na sa akin ang batang ito? Sa totoo lang, sabi ni Liza, may maliit na tsansa. Napakaliit. Ipinaliwanag sa akin ni Paolo, pero sa statistics, oo, mas malaki ang posibilidad na sa kanya. Ang brutal na katapatan ay parang isang suntok, ngunit pinahalagahan ito ni Rico. Bakit mo ako niloko? Dahil sinubukan kitang kausapin tungkol sa pag-aampon ulit. Umalis ka ng bahay, gaya ng dati. Pakiramdam ko, tinanggihan mo ako, na nag-iisa ako. Naalala ni Rico ang gabing iyon. Totoo. Liza, patawad, sabi niya. Patawad dahil pinabayaan kita, dahil isinara ko ang sarili ko, dahil pinaramdam ko sa iyong nag-iisa ka sa sarili nating pagsasama. Hindi nito binibigyang katwiran ang ginawa ko. Hindi, pero ipinapaliwanag nito, pareho tayong nagkamali, Liza. Ako ang unang nagkamali. Isang linggo makalipas, hawak na ni Rico ang selyadong sobre mula sa klinika. Sa loob, malinaw ang conclusion sa malalaking letra, exclusion of paternity. 99.9% certainty na si Rico Santos ay hindi ang biological father ng fetus. Isang halo ng ginhawa at kalungkutan ang naramdaman niya. Ginhawa dahil sa wakas ay alam na niya ang katotohanan, kalungkutan dahil nakumpirma ang kanyang pinakamatinding takot. Nagmaneho siya papunta sa bahay ng kapatid ni Liza sa Laguna. Naabutan niya si Liza sa hardin. Alam na agad nito kung bakit siya naroon. Nakuha mo na ang resulta. Tumango si Rico at iniabot ang sobre. Binasa ito ni Liza ng nanginginig na mga kamay, at nang matapos, napaupo siya ng mabigat sa isang silya. 99.9%, bulong niya. Kung ganoon, ito na yon. Walang duda. Tahimik sila sa hardin. Anong mangyayari ngayon? Tanong ni Liza. Tiningnan ni Rico ang babaeng minahal niya sa loob ng 8 taon. Ngayon, kailangan kong magpasya kung mas malakas ba ang pag-ibig kaysa sa kataksilan. 2 linggo ang lumipas. Isang gabi, kinausap siya ni Leo. Kinumpirma ng test. Oo, hindi sa akin ang bata. At ngayon, kailangan kong magpasya kung mahal ko pa ba ang asawa ko para patawarin siya. At mahal mo ba? Isang tanong na umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Nararamdaman mo ba ang kawalan niya? Tanong ni Leo. Tuwing umaga, umaasa akong maririnig ko siyang kumakanta sa shower. Tuwing gabi, umaasa akong makikita ko ang hapunan sa mesa. Miss ko na pati ang mga away namin. Kung ganoon, may sagot ka na. Hindi ganoon kasimple, Leo. Paano ka magtitiwala ulit? Paano mo siya titingnan araw-araw? Alam na may nangyari sa kanila ng ibang lalaki. O pwede mo ring tingnan ang batang iyon at alalahanin na minsan, dumarating ang pag-ibig sa mga hindi inaasahang paraan. Nang gabing iyon, tumunog ang telepono ni Rico. Si Aling Carmen iyon, Sir Rico, pasensya na po sa abala, pero tumawag po ang kapatid ni Ma'am Liza. Nasa ospital daw po siya. Huminto ang puso ni Rico. Anong nangyari? Hindi ko po alam ang detalye, sir. Dinala lang daw po siya sa ospital at hinahanap kayo. Tumakbo si Rico papunta sa kotse. Ang biyahe papuntang Laguna na karaniwang inaabot ng 1 oras ay ginawa niya sa loob ng 40 minuto. Sa ospital, naabutan niya ang kapatid ni Liza, si Carla, sa waiting area. Rico, mabutit dumating ka. Nagsimulang magdugo si Liza kaninang hapon. Nag-aalala ang mga doktor. Baka raw makunan siya. Naramdaman ni Rico na para siyang sinuntok. Makunan. Ang bata na hindi kanya, ngunit naging bahagi ng kanyang kwento ay maaaring mamatay. Pwede ko ba siyang makita? Sabi ng mga doktor, pamilya lang. Pero, tiningnan siya ni Carla sa mata, asawa ka pa rin niya. Maliit at puti ang kwarto ni Liza. Nakahiga siya sa kama, konektado sa mga monitor. Nang makita siya nitong pumasok, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Rico, dumating ka. Lumapit siya sa kama. Kumusta ang pakiramdam mo? Natatakot? Bulong nito.
Sabi ng mga doktor, baka mawala ang baby. Hinawakan ni Liza ang kamay niya. Alam kong kinamumuhian mo ang batang ito. Alam kong simbolo siya ng lahat ng mali sa atin, pero hindi ko siya kayang mawala. Hindi ko na kayang may mawala pa sa akin. Ang brutal na pag-amin ay tumama sa dibdib ni Rico. Tiningnan niya si Liza, at nakita niya hindi ang babaeng nagtaksil, kundi ang babaeng minahal niya, na ngayon ay nahaharap sa posibilidad na mawalan ng anak. Hindi ko kinamumuhian ang batang ito, Liza. Kinamumuhian ko ang mga pangyayari, pero inosente ang bata. Nagsimulang umiyak si Liza. Mapapatawad mo ba ako balang araw? Tiningnan siya ni Rico ng matagal. Ito na ang tanong na iniiwasan niya. Hindi ko alam, tapat niyang sagot, pero gusto kong subukan. Kahit alam mong hindi sa'yo ang bata? Liza, sinubukan kong isipin kung kaya kong mabuhay nang wala ka, at nalaman kong hindi ko kaya. Baka hindi ako ang biological father ng batang ito, pero kung gusto mo, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, baka pwede akong maging ama na kailangan niya. Humagulgol si Liza. Bakit mo gagawin yan? Dahil ang 8 taon ng pagmamahalan ay hindi nabubura ng isang gabing pagkakamali, at dahil baka ako ang unang nagkulang bilang asawa bago ka nagkulang bilang asawa, lumapit siya. Ngayon, kailangan mong magpahinga. Alagaan mo ang batang yan. Mananatili ka ba? Tiningnan ni Rico ang paligid ng kwarto. Mananatili ako. Ginugol niya ang buong gabi sa hindi komportableng upuan na iyon, hawak ang kamay ni Liza, nakikinig sa ritmikong tunog ng tibok ng puso ng sanggol sa monitor. At sa isang punto sa mga tahimik na oras na iyon, ginawa ni Rico Santos ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Pinili niya ang pagpapatawad. 6 na buwan makalipas, nasa delivery room si Rico. Mahigpit ang hawak ni Liza sa kanyang kamay. Kaya mo yan, mahal. Malapit na. Hindi naging madali ang daan patungo roon. Nagsimula sila ng couples therapy, mahirap at masakit na mga sesyon, ngunit unti-unti, sinimulan nilang buuin muli ang nasira. Isa pang malakas na pag-ire, sabi ng OB-GYN. Sumigaw si Liza, at bigla, ang iyak ng isang sanggol ay pumuno sa silid. Lalaki. Anunsyo ng doktor. Tiningnan ni Rico ang sanggol, maliit, mapula, perpekto, at naramdaman ang isang bagay na hindi niya inaasahan, agaran at walang kondisyong pag-ibig. Hindi mahalaga kung sino ang biological father. Gusto mong putulin ang umbilical cord? Tanong ng doktor. Tumango si Rico at ginawa ang pagputol na simula ng buhay ng kanyang anak. Dahil anak na niya ito ngayon, pinili ng puso, kung hindi man ng dugo. Isang oras makalipas, sa kwarto, karga ni Rico ang sanggol habang natutulog si Liza. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Liza, nagising. Daniel, sabi ni Rico nang walang pag-aalinlangan. Daniel Santos. Bakit Daniel? Dahil ang ibig sabihin nito ay Diyos ang aking hukom. At sa tingin ko, tanging ang Diyos lang ang makakahusga sa mga pagpiling ginawa natin para makarating dito. 2 linggo makalipas, nasa bahay na sila. Isang umaga, tinanong siya ni Liza, nagsisisi ka ba? Saan? Sa pagpapatawad sa akin. Sa pagpili na manatili. Sa pagpili na maging ama niya. Lumapit si Rico. Liza, tingnan mo ako. Hindi ako nagsisisi sa anuman, lalo na sa pagpiling maging ama ni Daniel. Hinawakan niya ang mukha ni Liza. Kahit sinong lalaki pwedeng maging biological father. Pero ang pumili na maging ama, ang pumili na mahalin ang isang bata anuman ang DNA, espesyal yon. Umiyak si Liza ng mga luha ng ginhawa at pasasalamat, mahal na mahal kita. Mahal din kita. At mahal ko ang pamilya natin. Ang pamilya natin, ang mga salita ay natural, tama, at totoo. Makalipas ang ilang buwan, sa isang parke sa Makati, nakaupo si Daniel sa kandungan ni Rico, pinapanood ang ibang mga bata. Salamat, sabi ni Liza. Para saan? Sa pagpapatawad sa akin. Sa pagbibigay sa atin ng pangalawang pagkakataon. Sa pagpili na maging ama ni Daniel. Tiningnan ni Rico si Liza, tapos si Daniel, tapos ang mga pamilya sa paligid nila. Isang normal, simple, perpektong buhay. Liza, salamat din sa'yo. Bakit? Sa pagtuturo sa akin na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa pride. Sa pagtuturo sa akin na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging ama sa pinakamagandang paraan na posible, sa pamamagitan ng pagpili. Sa isang pag-uusap nila ni Leo, binuod ni Rico ang kanyang paglalakbay. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking kabalintunaan sa lahat ng ito? Buong buhay ko, akala ko hindi ako pwedeng maging ama dahil sa kondisyon ko. Sa huli, natuklasan kong walang kinalaman iyon sa pagiging ama. Natuklasan kong ang pag-ibig ay mas mahusay na bumuo ng mga pamilya kaysa sa biyolohiya. At sa gayon, si Rico Santos, na minsang nagsabing, hindi ako kailanman magiging isang ama, ay naging ama na pinili niyang maging, lumikha ng isang pamilyang binuo hindi sa dugo, kundi sa pagpapatawad, pag-ibig,
at sa pangalawang pagkakataong nararapat sa lahat.